muscular. Chillax, chillax. Kapag si Tito Well nag-demo, kitang-kita mura presyo. Lahat kalidad, hindi invento, trabaho pero tao-tao. Bago ilabag dapat kalidad, di lang basta pamato. Lahat detalye makukuha, di lang basta panalo. Kapag si Tito Well nag-demo, kitang-kita mura presyo. Lahat kalidad, hindi invento, trabaho pero tao-tao. Bago ilabag dapat kalidad, di lang basta panalo. So ito mga ka-chillax, i-test ride na natin itong napakalupit na BSB. Model niya ay TRB1. Ayan, sa itsura pa lang napakahaba, napakalaki. Mga gulong niya talagang pangmalakasan. So ngayon titingnan natin ang performance ito. Ito ay isang torque sensored na e-bike. Ayan. So sa itsura pa lang pan-trail na talaga ito eh. So ngayon bilang isang simpleng siklista, ako hindi naman magaling sa mga trail. So tingnan natin ang performance nito, ating verdict kung ano bang meron dito sa napakalupit na TRB1 na to. Kaya wag na tayo patumpik-tumpik pa. Let's go. So itong ating TRB1 ay may mga modes din siya. Katulad dito nakikita nyo. Ayan, walang kukuha ng camera to Ayan, meron siyang tour, meron siyang cruise, tour, tsaka sports mode. So syempre, doon tayo sa malupit agad sa sports mode. Ayun, umpisa muna natin sa sa cruise mode. Ayan. So dito ang kanyang susian. So tingnan natin kung gaano kalupit itong ating TRB1. So nilagay na ako ng cellphone holder dito. Kasi actually ano ngayon anong time check tayo? 7 o'clock. Habang hindi mainit, tayo mag-ride na. Ayan. So banat na tayo dito. Ayan. So itong bike na to parang parang na-testing ko na to, pangatlong ride ko na to. Ano siya, ramdam mo yung niya, ika may stage presence to. Kung sa mga sasakyan, para ka naka 4x4. Kasi napakahaba at napakalaki niyang bike. So dito lang tayo sa mga substrate para medyo safe tayo. Kasi hindi siya yung typical bike mo. Pero relax ka naman dito sa bike na to. Kahit pa paano. Kasi nga, yung fork nito, napaka pangmalupitan. Tapos naka full suspension pa. Kaya kaya hindi gano ramdam yung mga lubak-lubak dito. So cruising tayo ng 18 kilometers per hour sa cruise. Yan, medyo malambot naman siya. Susubukan nga natin kung bibilis to ng konti sa sa tour. So cruise control tapos sa tour. Ayan, may kabilisan ng konti yung cruise control. So malaki tong bike na to. So, hindi to basta-basta ordinaryong bike. So pag ganito mga bike, kailangan familiar ka Kasi hindi ka basta makakagalaw ng gusto mo.
Kasi nga ano medyo mabigat siya. Pero since na e-bike to, madali naman pumadyak. Ramdam na ramdam mo naman yung ano, yung kanyang motor. Ang nakakatawa dito mga ka-chillax, hindi ka makakapandaya eh. Kasi kung malakas ka talaga, malakas din yung motor na ibibigay niya. Pero kung mahina ka, mahina na din yung motor na ibibigay niya. Gets nyo? Kasi ganun ang essence ng ano ng torque centered eh. So depende sa power na ibibigay mo. 'Di ba? So yan, cruising tayo na 17 na kilometers per hour sa tour. Subukan nga natin mag sports mode. Yan, medyo parang nasarapan ako ngayon ha. Pero nung unang gamit ko to, parang medyo hirap ako ng konti. Siguro na gamay ko na ng konti yung pagpepedal. Yan, pagka sports mode medyo masarap-sarap na nadalhin. So ramdam na ramdam. Pero ang talaga nito, parang pinaka-strength nito ay pang-trail ito. Pero since na ginagawa natin pang city drive to, tamang okay sa all right lang. Ayan. Ito tayo mga maikutan dito. Ayan. So masarap din pala siya dalhin sa mga road, mga ganito. Kasi nga okay. Kasi nga medyo dahil medyo malapad yung tires niya, madali naman siya yung maneuver. So kahit na malapad yung tires niya, handling nito, madali lang siya ikabig. Yung kanyang pagiging full suspension, talagang halata mo na na pangmalakasan. Parang ika nga parang special siya. Sa mga nakakabit ba naman dito, sino bang hindi may ellipse, di ba? Puro mga high-end parts na nakakabit dito. Hindi mo siya halata lang na gravel kasi may nakalagay na front rack, rear rack. So parang naging na siya, parang itsura siya, commuter e-bike na yung dating niya. Ayun. Pagdating sa mga lubak-lubak, wala, parang wala lang. Ayun. Parang wala lang Parang sisiw lang sa kanya, minamani lang niya yung mga lubak. Kasi nga, pang malupitan ng mga nakakabit. Itong bike na to ay talagang dito. Dito yung mga ating surplusan na dito. So in other words, itong e-bike na to ay highly recommended ko sa mga alam niyo na, yung mga malupitang mga bikers. Itong bike na to, pero dahil sa motor niya, hindi mo naramdam yung bigat. Pero pag hindi ka masyado sport yung pangangatawan mo, medyo malaki kasi yung bike tsaka may kabigatan nga. Medyo mahirapan nga lang pag na-out of balance ka. Para sa motor, yung Honda Beat magaan. Pag nag-NMAX ka, lalo pag nag-big bike ka ng mga 400cc, siguradong di ba? Mabigat. Parang ganito to. Parang naka 400cc na parang naka 400cc na big bike.
Kaya pagdating din sa mga ano, mga flat surface, sisiw na sisiw. Kailangan meron kang konting push. Ayan. Konting kang push dito. Ayan. So yung mga frame naman niya, ayan. Ramdam na ramdam mo yung braking power nito. Pamaniwala yung sakay mo. So yun. Yun nga maganda sa bike eh. Kahit na saan ka pumunta, pwede mong daling kahit saan, di ba? Yun nga. Pwedeng pagpasyal, pamalengke, pan-chill-chill lang dito. Di ba? Pwede kang lumiko pagka ayaw mo ng matraffic. O, di ba? Pero ito ay categorize as electronic MTB. Ayan, MTB. For me na ito ay specialty nito yung ano, ang pagtitrail. Pero dahil sa fork niya na pababa, ito ay more of sabi nga nung taga BNBL, so shout out sa taga BNBL dito sa Barangay Bangkal. Tama yung sinabi niya, more of downhill. Yan, ito bro. Pagpaakyat, kahit naka-sports mode ako, pag wala kang power, hindi katulad ng mga cadence sensor tsaka torque sensor na hindi masyado accurate. Eh talaga kung ano yung power mo, yun lang ibibigay niya. So walang daya to, hindi ka niya itutulak, bahala ka. Yun yung sabi ko sa inyo, wala talagang daya siya. So for me, parang napaka-accurate ng kanyang sensing power. Nasi-sense niya yung pedal mo. So yun nga sabi ko, di ba? Kung ano yung pedal mo, yun ibibigay niyang power. Kaya nag-breakfast naman ako ngayon. So yun lang yung power ko eh. Pang ano lang tayo, pang mga 17 to ano tayo, 25 ang ating pagpepedal. Ayan na. Pero masarap siya kasi pwede naman siyang pang bike sa sa mga subdivision. Ika nga na to eh, all in one na. Kung gusto mo mag-trail, di trail mo to kasi ito yung specialty nito eh. Ika nga kung sasakyan eh, para bang imagine ko parang parang 4x4 na yung dating. Dahil sa lapad ng tires niya, kita mo na may spikes niya. Di ba? So, ano siya? Chill lang siya basta sa mga patag. Kasi kung kung bikers ka talaga, perfect sa'yo to kasi macha-challenge yung pagiging athletic mo dito eh. Di ba? Kasi hindi nagkakalayo to sa sa manual bike eh. Kasi pag umakyat ka, talagang nag-exert ka ng effort kahit na kahit na may motor siya. Di katulad ng mga cadence sensor, itutulak ka. Dito pag mahina ka, wala kang tulak. Di ka niya itutulak, bahala ka magpedal pa rin. Pedal ka pa rin ng pedal. So na tayo? Verdict na tayo sa yung kanyang shocks, very good. Ang kanyang pagpo-full suspension, ayos na ayos. Katulad nito, itong malalim na lubak nito, parang wala, maning-mani niya. Ang maneuvering niya, handling niya, wala, sisiw na sisiw. So, tayo sa pros and cons tayo. Sa pros nito, kahit saan mo dalhin to,
lalaban to. Kasi nga ano nga siya, parang ika nga naka-ready siya for battle all around. Mga nakakabit dito high end, from the suspension, from the humid motor niya, pang malupitan, nakalagay na port, tibay na frame, hindi basta tumababali. Tapos preno niya napakalakas. May time nga bigla ako ng sudden stop eh. Umangat yung likod ko. Oh, kasi nung una nahirapan pa ako i-balance to kasi medyo may kabigatan. Eh, ang daming tumatawid. Bigla ako napapreno dahil may nag-counterflow. Inangat niya ako. Imagine mo, ang bigat nitong bike na to. Ganun kalakas ang stopping power nito. So, mga pros nito, nandito na lahat ng mga pangmalupitan na So, cons tayo, cons. Definitely hindi ito beginner's bike. Kasi nga may kalakihan, mahaba. Medyo may kabigatan. Pero once you get the hang of it, madali na. Katulad ngayon, medyo okay na yung feeling ko dito. So, hindi siya pang beginner. Tapos yun nga, pagka hindi kayo mahilig sa mga akyatan, eh, kailangan talaga may additional push. Additional push talaga to. Ayan o, habang umakyat ako. So, hindi ko ramdam yung tulak. Compared sa compared sa cadence sensor. Ayan, sa mga ganito, mga downhill, ang sarap. Sarap. So parang talaga, sporty pa rin yung mo, position mo. Kasi medyo pa ganun yung yung katawan mo. Parang yun nga, pang sports na. So parang lagi ka naka-aggressive ang posture mo dito. Hindi ka pwede gumanon. Alis na yung handlebar mo nandito. Pwede. Pero since na sports sports MTB to, aggressive yung posture mo. So yan. So ito yung ating TRB1. So for me, ito ay talagang built para sa mga pangmalakasan. Pero kung yung mga daan nyo puro patag lang, okay ito, hindi ka masyado ma-challenge. Pero kung may mga incline, medyo ka talaga, ma-challenge ka. Very challenging. Kahit mag-sports mode ka pa, feel na feel mo yung feel na feel mo pa jack mo. Wala kang takas. Ayan. So yun mga kachilak, sana nagustuhan niyo ating munting video. So till here, this is Wells Kila. Ride safe and God bless.